Bilang isang tao, marami tayong mga pagkakamaling nagagawa sa ating mga buhay. Pero, merong mga pagkakamali na kahit anong pagsisisi, hindi na natin maitutuwid pa at hindi na natin mababawi pa. Isang magandang araw sa inyong lahat. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ng ating letter sender ngayon, hindi lang sa kanyang buhay, kundi maging sa mga pangarap at buhay din ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sabi nga nila, 'di ba? Laging nasa huli ang pagsisisi. Nako, isang napaka-timely na kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, kung nasaan ka man ngayon, stay put ka lang dyan, relax ka lang dyan. At eto na, sisimulan ko na ang ating tampok na kwento for today, dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi ng mga matatanda, ingat ka at dahan-dahan lang sa desisyon dahil hindi mo alam na ang mga hakbang na ginagawa mo ay makakasira na pala sa iyong buong kinabukasan. Dear Mama Mia, habang sila ay nag-aaral, ako naman ay nag-aalaga. Habang sila ay nagpaplano ng magandang kinabukasan, ako naman ay humihele at nagpapatulog ng bata. Hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mimi. 26 years old na ako ngayon. Pero kung titignan mo ang likod ko habang nagbubuhat ng galon ng tubig o habang nakayuko sa lababo para maghugas ng mga bote ng gatas, iisipin mong 40 years old na ako. Kung eyebags lang ang pag-uusapan natin, kaya ko nang makipag-compete sa mga call center agent na night shift na ng 10 taon. Hindi po ako nag-e-exaggerate o nag-iinarte, Mama Mia. Oo, 26 pa ako. Maaga nga lang akong tumanda. Kung sa joke pa ng programang It's Showtime, maaga po akong nabulok. Hindi dahil sa ganun ang lahi namin, kundi dahil kasalanan ko rin talaga. 17 years old ako nung una kong naramdaman ang kakaibang hilo sa umaga. Akala ko nung una ay simpleng gutom lamang yun, Mama Mia. O baka naman kulang lang ako sa tulog sa kakachika ko sa messenger hanggang madaling araw. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagtatapos ng teenage years ko. Hindi naman siya aksidente, pero hindi rin naman planado. Alam niyo yung klaseng relasyon na punong-puno ng mga salitang mahal na mahal kita at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay? Ganun kami, Mama Mia. Bata, siguradong sigurado sa nararamdaman namin at sigurado ding tanga pagdating sa mga desisyong pangmatanda na. Akala namin noon sapat na ang pag-ibig para baguhin ang realidad ng buhay. Nung lumabas yung 2 guhit sa pregnancy test, parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung kaba, takot o baka hiya.
Nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ko noon yung maliit na stick na yon. 2 guhit lang. Pero 2 guhit na kayang burahin ang buong plano ng buhay ko. Plano ko at plano din ng mga magulang ko para sa akin. Sinabi ko kay Alan yung natuklasan ko. Tahimik siya nung una, tapos niyakap niya ako. Kaya natin to, Mi, sabi niya. Ang sarap pakinggan. Ang sarap paniwalaan ng pangakong kapag mahal mo ang nagsasabi. Hindi ko makakalimutan ang itsura at mukha ng nanay ko. Lalo pa nung nalaman niya ang tungkol sa pagdadalang tao ko, Mama Mia. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Mas masakit pa doon ang nasaksihan kong reaksyon ng nanay ko. Umiyak siya ng tahimik. Yung tatay ko naman, hindi rin katulad ng mga nakikita natin sa pelikula. Hindi din siya nanakit, Mama Mia. Walang sampalang naganap. Walang sigawan. Bagkus ay tahimik lang po ang tatay ko. Hindi siya nagsalita. Ilang linggo akong parang invisible sa sarili naming tahanan. Para akong multo, Mama Mia. Naririnig ko silang nag-uusap ni Mama sa kusina tuwing gabi. Sayang si Mimi. Ang talino pa naman ng anak natin, Rodolfo. Yun ang narinig kong sabi ng nanay ko. Sayang. Ang bigat pala ng salitang yun kapag ikaw ang dahilan. Tumigil ako sa aking pag-aaral, Mama Mia. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil walang mag-aalaga sa akin, pati na rin sa magiging anak ko. Lumalaki na rin kasi ang tiyan ko noon. Yung nanay ko, may trabaho din. Yung tatay ko naman, tahimik, pero doble kayod din sa pag-overtime sa trabaho. Hindi ko kayang ipasa sa kanila ang responsibilidad na ako naman ang may gawa. Na ako naman ang nagpapakasarap kaya nangyari. Habang ang mga batchmates ko noon ay nagpo-post na ng first day of college na mga selfies, stories, ako naman ay nagpapalit ng lampin ng anak ko. Habang sila ay namimili ng school supplies, ako naman ay namimili ng diaper na mas mura pero hindi nagli-leak. Habang sila ay nagre-review para sa quiz, ako ay nagre-research kung paano pababain ang lagnat ng isang sanggol sa 2:00 ng madaling araw. Mama Mia, may kakaibang amoy po ang pagiging batang ina. Amoy gatas na panis sa damit. Amoy baby powder. Amoy pawis dahil hindi ka nakaligo ng maayos. Amoy pagod. Amoy pagsisisi at panghihinayang. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling naligo nang hindi nagmamadali. Yung tipong hindi ako kumakatok sa pinto ng CR kada 5 minuto o 5 segundo dahil umiiyak na ang anak ko. May mga gabi na hawak ko siya habang natutulog. Nakatingin ako sa maliit niyang mukha. Doon ako napapaiyak, Mama Mia. Tahimik lang ang pag-iyak ko dahil
ayokong marinig iyon ng mga magulang ko. Hindi naman dahil pinagsisisihan ko ang anak ko, kundi dahil hindi ko alam kung sino na ako bukod sa pagiging nanay niya. Alam ko naman, Mama Mia, na kahit hindi sana ako nagmadali, darating din naman siya sa buhay ko. Ngunit sa ibang alang pagkakataon, hindi yung ganitong pagkakataon, na ako ay nahihirapan pa, na ako ay isang bata lang din. Isang hapon, nasa jeep ako. Pawisan. Hawak ang anak ko na bagong bunot ang hikaw kaya iyak ng iyak. May grupo ng mga college students na sumakay dun sa jeep na sinasakyan ko. Maingay sila. Nagtatawanan. May dalang kape. May hawak na mga notebooks at mga reviewers. Pinag-uusapan nila ang kanilang thesis defense. Napatingin ako sa salamin sa gilid ng jeep. Nakita ko noon ang sarili ko. Hindi na ako mukhang 17 years old. Hindi rin mukhang 20. Para pong may invisible na label sa noo ko na naka-caps lock ang salitang nanay. Hindi ko alam, Mama Mia, pero gustong gusto ko na noong i-fast forward ang buhay ko. Mama Mia, may isang gabing sinubukan kong maging dalaga ulit. Birthday iyon ng kaibigan ko. Pinilit niya akong pumunta. 18th birthday 'Di ba? Yun ang isa sa pinakamahalagang birthday ng isang babae. Kahit saglit lang, Mimi. Miss ka na namin . Pinipilit nila ako at dahil matagal-tagal na rin naman mula nung huli akong nag-enjoy, ay naisip ko na hindi naman siguro kasalanan kung huminga kahit paminsan-minsan. Iniwanan ko ang anak ko kay Mama. Buti na lang at pumayag siya. First time kong magsuot ulit ng dress na hindi pambahay matapos yung pagkakataon na nabuntis ako at nanganak ako. Yung zipper ay sa likod na para bang may kasamang kaba. Pagdating ko doon sa venue, lahat sila ay nakaayos. Naka-makeup, naka-lipstick. At habang nag-uusap sila, Mama Mia, dun ko napagtanto na hindi na kami tulad ng dati. Hindi na namin pinag-uusapan yung tungkol sa mga crush-crush na yan. Alam mo ba kung anong pinag-uusapan nila, Mama Mia? Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga plano, tungkol sa kanilang mga pangarap. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga travel goals nila, sa mga gusto nilang buhay, kung anong gagawin nila pagkatapos nilang graduate. Yung iba pa nga nag-iisip na ng mga business ideas. Ako naman ay tahimik. Ikaw, Mi, anong plano mo? Tanong sa akin ng best friend kong si Kara. Ngumiti ako. Plano ko? Ano nga ba ang plano ko sa buhay bukod sa maging isang nanay? Yung magising bukas ng umaga. Yung maglaba, magpakain ng anak ko at magpainom ng vitamins niya. Yung maghanap ng mapagkakakitaan na sideline online. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kasi alam ko naman na ang planong yun ay pagtatawanan lang nila. Alam ko naman na ang planong iyon ay wala na sa kanila.
Para bang hindi na counted ang plano na yun, Mama Mia. Napakasakit. Hindi ko magawang sumagot sa tanong na yun. Kaya nag-excuse ako para pumuntang CR. Doon ako umiyak. Hindi dahil sa naiinggit ako sa kanila, kundi dahil ngayon ko lang napansin, Mama Mia. Simula nung nabuntis ako, hindi ko na pala alam kung ano ang pangarap ko. May parte ng buhay ko na hindi ko man lang napag-isipan. Na para bang simula nung mabuntis ako, ang iniisip ko na lang, Mama Mia, ay ang kakainin ng anak ko. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, naging mga buwan. Mama Mia, dahil hindi ako nakapagtapos ng trabaho, ngayong 26 na ako, nagtatrabaho na ako. At dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi po ako pwedeng mamili ng papasukan kong trabaho. Ang napasukan kong trabaho ay hindi po kalakihan ng sweldo, pero marangal naman. Yung tatay ko, siya na ang nag-aalaga sa anak ko kapag pumapasok ako. Nagkaroon kasi ng sakit si tatay, kaya hindi na niya kaya pang pumasok. Unti-unti kaming naghilom na mag-anak. Isang araw, habang pinapanood ko ang anak ko na gumagawa ng assignment niya, ay tinanong niya ako, "Mama, ano bang gusto mo maging paglaki mo?" Natawa ako. Para akong grade 1 na tinanong kung ano ang pangarap ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, may tumama noon sa dibdib ko. Kasi oo nga naman, bakit parang natigil ang pagiging ako? Mas mabilis po akong tumanda kesa sa mga kaidaran ko. Siguro dahil sa stress? Siguro dahil sa responsibilidad? Pero hindi naman ibig sabihin nun wala na akong karapatang mangarap ulit, di ba? Kaya naman, Mama Mia, nag-enroll ako sa isang online class. Dahan-dahan lang ang ginawa ko. Isang subject lang muna. Hindi ko minamadali dahil hindi naman ako nakikipagkarera eh. Kasi kung makikipagkarera ako, matagal na akong huli sa biyahe. Kaya naman ang ginawa ko, iniba ko na lang ang rota ko. Mama Mia, siya nga pala. Kung nagtatanong kayo kung nasan si Alan, yung tatay ng anak ko, well, hindi naman siya agad naglaho sa buhay ko at sa buhay ng anak namin. Alam mo, Mama Mia, mas masakit sana kung iniwan na lang niya ako agad eh. Pero kahit mas masakit yun, mas madali akong makaka-move on nun, di ba? Pero hindi. Hindi niya ako iniwanan agad. Nanatili muna siya. Ang hindi ko alam ay paunti-unti pala siyang nawawala. Noong buntis ako, hinahatid niya pa ako sa mga check-up ko sa center. Kasi syempre, wala naman kaming pera eh. Wala kaming kailangan na mga bagay na meron kami. Kaya ang ginawa namin, sa center lamang po ako nagpapa-prenatal check-up. Kapag sinasamahan niya ako noon, hinahawakan pa niya ang tiyan ko. Kinakausap niya lagi ang baby namin na nasa loob pa nito. "Baby, si papa mo to."
Pangako sa'yo, magiging mabait akong tatay. Ewan ko, pero ang sarap pakinggan ng salitang papa kapag hindi mo pa alam na balang araw, magiging estranghero na lang din pala siya sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. Pagkapanganak ko, Mama Mia, ay nandun pa naman din si Alan. Nanginginig pa nga habang kinakarga ang anak namin Umiyak siya nung nakita niya ang anak namin. Umiyak din ako. Akala ko yun na yung kami laban sa buong mundo moment naming dalawa. Pero hindi pala lahat ng umiiyak ay handa sa responsibilidad. Habang tumatagal, Mama Mia, unti-unti siyang nagbago. Mas madalang na ang pagdating ng mga mensahe niya, ang pagdating ng mga chat niya. Mas madalang na rin ang pagbisita niya sa akin at sa baby namin. Mas madalas ang mga salitang busy ako. Mas madalas ang mga palusot na sumasideline ako. Hanggang isang araw, Mama Mia, isang araw, meron na lang isang babaeng nagpaalam sa akin. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala, kung paano niya nalaman kung sino ako sa buhay ni Alan. Hindi ko kasi siya alam at hindi ko siya kilala, Mama Mia. Pero kilala niya ang pangalan ng ama ng anak ko. Kilala niya si Alan. Hi, Miss. Sorry ha. Hindi ko naman kasi alam na may anak na pala siya. Sorry. Pero nabuntis din ako ni Alan. Parang binuhusan po ako noon ng kumukulong tubig. Hindi ako mapakali. Lakad ako ng lakad. Paulit-ulit kong binabasa yung mensahe. Hanggang sa, Mama Mia, meron siyang mga pinadalang ebidensya. Hindi ako sumagot agad dun sa mga sinabi niya, dun sa mga inamin niya. Tinitigan ko lang muna yung screen. Umaasa ako na baka prank lang yun. Na baka maling tao. Baka maling Alan. Marami namang kasing Alan sa mundo, 'di ba? Pero hindi. May mga screenshots siyang pinadala. May mga pictures, may mga date, at may ultrasound pa. Habang ako pala ay abala sa pagpapadede sa anak namin, may iba naman pala siyang dinidede. May iba pala siyang dinidate. Habang ako ay hindi makatulog sa iyak ng anak naming dalawa, siya pala ay hindi makatulog dahil may ka-chat siya hanggang madaling araw. Mama Mia, tinawagan ko si Alan. Kinumpronta ko siya. Ano? Anong babae? Pwede ba? Huwag mo nga akong pagbibintangan, Mimi. Nagtatrabaho ako. Kumakayod ako para may maibigay sa'yo. Talaga ba? Kumakayod ka? Tignan mo nga yung messenger mo. May pinorward ako sa'yo. Nung una, Mama Mia, denial pa siya. Wala raw katotohanan. Bintang daw ako ng bintang. Tapos sabi pa niya, baka raw meron akong postpartum. Baka raw kung ano-ano nang naiisip ko. Baka raw nababaliw na ako. Hanggang sa hindi tumalab yung pagiging denial niya. Ang pangalawa niyang ginawa ay naggagalit-galitan siya. Kunwari, iini-stress ko siya.
Kunwari, buti pa raw ako, ang ginagawa ko lang ay alagaan ang anak namin samantalang siya ay kumakayod. Pero nung hindi pa rin umepek yung galit-galitan school of acting niya, ang pangatlo niyang ginawa ay nanahimik. Nanahimik, Mama Mia. Yung katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Bakit? Bakit mo ginawa yun, Alan? Akala ko ba sabay tayong bubuo ng pamilya natin? Akala ko ba balang araw magsasama tayo bilang mag-asawa? Bakit ngayon iba palang inaasawa mo at binuntis mo pa talaga? Hindi ko naman sinasadya, Mimi. Hindi ko sinasadyang mahulog sa kanya. Ikaw kasi, mula nung nanganak ka, wala ka ng ibang inaalagaan at inaatupag kundi yung anak natin. Ni hindi mo na napapansin ang pagod ko. Ni hindi mo na naa-appreciate ang mga sakripisyo ko. Mimi, sorry. Pero, hindi pa ako handa sa ganitong buhay. Hindi ka pa handa sa ganitong buhay, ha, Alan? At ano, saan ka handa? Mambuntis ng iba't ibang babae? Alan, kung hindi ka pa handa, sana hindi ka rin nambuntis ng iba, 'di ba? Mama Mia, hindi na niya pinakinggan ang pagrarant ko. Narinig ko na lang ang tunog ng tututut sa kabilang linya. Ibig sabihin, pinutol na niya yung tawag. Mama Mia, pakiramdam ko noon, parang ako lang ang nagbuhat ng isang bagay na pareho naman naming ginawa. Na para bang ako lang ang gumawa ng maling desisyon. Na para bang ako lang ang naging mapusok. Ako na nga itong nagdala ng bata sa loob ng 9 na buwan sa tiyan ko. Ako na nga itong magkanda hilo-hilo at magkanda suka-suka. Dahil sa mga hormonal changes ng katawan ko. Tapos ngayon, ako lang palang magsasakripisyo at basta-basta na lang niyang bibitawan ang responsibilidad na dapat sana 2 kaming nagbubuhat. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Ayaw na niya eh. Gusto na niyang itigil ang lahat. Ano pa nga bang gagawin ko? Hindi naman pwedeng pilitin ko siya, 'di ba? Mama Mia, hindi ko siya pinigilan sa kanyang ginawa. Hindi dahil sa matapang ako, kundi dahil tinanggap ko na siguro eto yung consequence sa nagawa kong malaking pagkakamali, hindi lang sa aking sarili, kundi maging sa mga magulang ko. At alam mo, Mama Mia, napakahirap palang maging isang single mom, lalo na kapag teenager ka pa lang. Hindi ka seseryosohin ng iba sa paligid mo. Hindi ka rin kaedad ng mga nanay na nasa health center. Kapag nakita kanila, kahit walang mga salitang nagmumula sa kanilang mga labi, ramdam mo agad na hinuhusgahan kanila. Ramdam mo agad na minamaliit nila ang pagkatao mo. May isang beses, nagpabakuna ako noon sa anak ko. Katabi ko ay mga nanay na nasa late 20s at early 30s nila. May mga trabaho ang mga asawa. May kotse pa nga yung iba eh. Ako, Mama Mia, naka-jeep lang. May dalang diaper bag na lumang-luma na binigay pa sa akin ng aming kapitbahay. Hanggang sa narinig kong nagsalita yung isa sa mga nanay na nandun.
Naku, ang bata-bata pa niya, no? Kawawa naman talaga. Kawawa daw. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niyang kawawa. Ako ba? O yung anak ko, Mama Mia? Gusto ko sanang sumagot. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang, hindi naman kami kawawa. Mahal ko ang anak ko. Kahit alam kong bunga siya ng pagkakamali ko, kahit kailan hindi ko siya itinuturing na pagkakamali. At hindi kaawa-awa ang isang nilalang na minamahal. Hindi kaawa-awa ang isang batang minamahal at pinaninindigan ng kanyang ina kahit pa iniwanan siya ng kanyang ama. Pero pagod ako noon. Pagod akong makipagdiskusyon. Pagod akong sumagot sa mga paratang at panghuhusga ng iba. Kaya nanahimik na lang ako. Sa gabi habang natutulog ang anak ko, minsan, Mama Mia, binubuksan ko yung Facebook account ko. At mali pala yun. Maling-mali pala ang pagbubukas ko ng social media accounts ko. Kasi nakikita ko ang mga kabatchmates ko eh. Nakita ko yung iba grumagraduate na. May Latin honors. May hawak na mga bouquet. Nakatoga. Katabi ang mga magulang nilang halatang-halatang proud sa kanilang achievements. May isang post pa na tumama sa akin, Mama Mia. Post ng magulang ng isa sa mga kaibigan ko nung high school. Thank you, Aryan. Thank you sa pagsusumikap mo. Hindi mo kami binigo ng papa mo. Bigla akong napaisip, Mama Mia. Ako? Hindi ko ginawang proud ang mga magulang ko sa akin. Bagkus, ako ang kanilang pinakamalaking kabiguan. Binigo ko ang pagsusumikap at pagsasakripisyo ng mga magulang ko. Binigo ko ang pangarap nila sa akin na makapagtapos ng pag-aaral at makapag-asawa ng maayos. May isang gabi, Mama Mia, na sobrang taas ng lagnat ng anak ko. Mag-isa lang ako noon sa kwarto. Tulog na ang mga magulang ko sa kwarto nila. Halos kinukumbulsyon na noon ang anak ko. Nanginginig sa sobrang init. Nung kinuhanan ko siya ng temperature, ang reading ay 39.8 degrees Celsius. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dapat ko na ba siyang dalhin sa ER. Kung dapat ko bang gisingin ang mga magulang ko para matulungan ako. Gustong-gusto kong dalhin sa ospital ang anak ko dahil natatakot ako pero wala akong kapera-pera. Wala akong sariling kita. At sa gabing yun, bago matulog ang mga magulang ko, ay narinig ko pa silang namomroblema sa mga bayarin namin. Sa mga utang. At sa pangkain namin. Kaya nahiya ako, Mama Mia. Nahiya akong gisingin sila at ipaalam ang kalagayan ng anak ko. Ang ginawa ko ay pinunasan ko na lang siya ng basang bimpo. Kinantahan ko ng lullaby song kahit basag ang boses ko. Please naman, anak, huwag ka munang magkasakit ng ganito. Hindi pa kaya ni Mama eh. Doon ako natakot, Mama Mia. Hindi dahil baka may mangyari sa anak ko. Kundi na-realize ko na wala pala akong kahit na anong assurance. Alam ko kasing kabiguan na ako sa mata ng mga magulang ko. Alam ko kasing nasaktan at binigo ko na sila.
Kaya natatakot po akong humingi ng tulong. Natatakot po ako na baka madagdagan ko na naman ang mga pasakit na naibigay ko sa kanila. Kaya alam kong hindi dapat ako bumigay kasi walang sasalo sa akin. Wala po akong safety net. Paano kung magkasakit ako? Sino mag-aalaga sa anak ko? Sa unang pagkakataon, matapos akong mabuntis at iwan ng taong nakabuntis sa akin, nagdasal ako ng sobrang taimtim, Mama Mia. Lord, hindi ko alam kung paano, pero tulungan mo ako. Hindi ko kayang mabuhay lang para makasurvive. Gusto ko ring mabuhay para mangarap kahit hindi na sa akin. Kahit para na lang sa anak ko. Kinabukasan, Mama Mia, sa awa naman ng Diyos ay bumaba ang lagnat ng anak ko. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may nagbago sa akin. Hindi lang ang pisikal kong itsura, kundi maging ang pagkatao ko. Hindi na ako isang bata. Hindi na ako dapat natatakot. Kasi nanay na ako eh. At kapag nanay ka na, hindi ka pwedeng manatiling bata kahit bata pa ang edad mo. Mama Mia, 23 years old ako nung nagdesisyon akong maghanap na ng trabaho. Part-time lang, online. Kasi hindi ko naman pwedeng iwanan noon ang anak ko dahil walang mag-aalaga. Hindi rin naman kami pwedeng kumuha ng tagapag-alaga dahil dagdag gastos lang yon para sa amin. Habang natutulog ang anak ko sa tanghali ay nagre-research ako. Nag-a-apply, nare-reject, nag-ghost. Pero patuloy na nag-a-apply hanggang sa ma-reject ulit. Mama Mia, napakasakit po ng rejection. Lalo na kung ang ginagawa mo ay hindi naman para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Ang sakit, ang hirap. Lalo na alam mo na ang laban na ito ay para sa ikabubuti ng isang batang walang kamuwang-muwang. Hanggang sa may isang maliit na kumpanya na tumanggap sa akin bilang isang virtual assistant, Mama Mia. Napakaliit lang ng sahod. Actually, parang assistant ako sa isang virtual assistant. Parang ganun. Alam mo, kahit napakaliit ng sahod ko, nung unang sumahod ako ay umiyak ako ng husto, Mama Mia. Hindi dahil sa napakaliit nito, hindi dahil sa kulang na kulang ito para sa akin, kundi dahil sa wakas, may bagay na rin akong nagawa para sa sarili ko at para sa anak ko. Hindi na lang ako yung batang maagang nagpabuntis. Hindi na lang ako si Mimi na maagang kumirengkeng. Maagang bumukas ang mga hita at maagang nagpabuntis sa isang lalaking wala rin namang matinong future. Isang gabi habang gumagawa ng drawing ang anak ko, ay tinanong niya ako, "Mama, bakit wala ka pong ganitong picture oh? Lahat kasi ng mga kapitbahay natin may ganitong picture. Bakit ikaw walang ganito?" Ang tinutukoy niya, Mama Mia, ay picture ng mga kaidaran kong mga kapitbahay namin na nakatoga. In short, tinatanong ng anak ko kung bakit hindi ako nakagraduate. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko siya sinagot agad. Anak, kasi maaga kang dumating sa buhay ni Mama.
Kailangan niyang mamili at syempre dahil mahal ka ng mama mo, ikaw ang pinipili ko. Mama Mia, napakatatalino ng mga bata ngayon. Kahit na hindi ko sinabi sa kanya ng diretsahan, parang naintindihan niya rin agad. Lumapit siya sa akin, hinawakan ng pisngi ko. Okay lang yun, Mama. Magaling ka pa rin naman eh. Hindi ko napigilan ang luha ko. Kasi sa lahat ng taong hinusgahan ako, sa lahat ng mga taong nagsabing sayang ako kasi matalino pero hindi ginamit ang utak at maagang nagpabuntis, siya lang ang unang nagsabing magaling ako, na sapat ako, na hindi ako kabiguan. Mama Mia, napakasarap pala nun sa feeling na kahit tinuhusgahan ka na ng buong mundo, kahit sinasaktan at kinukutya ka na ng iba, meron pa rin palang isang nilalang na nakikita na napakahalaga mo. At sapat na ang anak ko para sa akin, Mama Mia. Kahit na nagbago ako ng landas, hindi pa rin naman doon natatapos ang kwento ko. Maaga lang nagsimula ang mga responsibilidad ko na huli para sa iba. Pero hindi ibig sabihin nun natapos na ang pangarap ko. Hindi ibig sabihin nun na wala ng saysay ang buhay ko. Mama Mia, lumipas pa ang mga taon. Nang kami-kami na lang. Nanay ko, tatay ko, anak ko. Unti-unti ay napatawad na rin naman ako ng mga magulang ko. Unti-unti ay nakita kong bumabalik na ang pagmamahal at pagtingin nila sa akin. Pero wala kaming mga madramang usapan, walang ganon. Parang naging normal lang ang lahat isang araw. Akala ko, Mama Mia, magiging maayos na din ang lahat sa akin. Hanggang sa merong isang taong nagbabalik. Isang tao na akala ko matagal nang wala. Isang taong akala ko matagal nang hindi bahagi ng buhay ko at buhay ng anak ko. Mahigit 8 taon ko siyang hindi nakita. Hindi siya nagparamdam. Hindi rin siya nagbigay ng kahit na ano. Hindi nga nagtanong kung kumusta ako o kung kumusta ang anak niya. Isang Sabado ng hapon, may kumakatok sa labas ng gate namin. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Yung anak ko ay isinama ng nanay at tatay ko sa palengke. Kaya naman walang ibang nagbukas ng gate kundi ako dahil mag-isa lang din ako doon. Nung binuksan ko yung gate ay gulat na gulat ako. Kasi isang taong hindi ko inaasahang makikita kung muli ang nasa harapan ko. Mas matured na siya. Mas maayos ang kanyang damit. Nakarelo pa siya, Mama Mia. Tapos nakita kong may pulang kotseng nakaparada sa harap ng gate namin. Hindi ko aakalain, Mama Mia, na napaka-unfair pala minsan ng mundo. Kasi kapag ikaw yung naghihirap, ikaw yung nagsasakripisyo, ikaw yung sumalo sa lahat ng karma, pero hindi ka pinagbibigyan na umasenso ng mundo. Parang sa'yo ang bagal ng oras. Parang sa'yo ang hirap-hirap kahit anong pagsusumikap mo. Pero para sa mga taong lumayo, sa mga taong iniwanan ng kanilang responsibilidad, sa mga taong nanakit, bakit parang ang bilis ng upgrade pagdating sa kanila?
Mimi, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko alam kung saan ako mas nanginginig, Mama Mia. Sa galit ba? O sa mga matitindi naming alaala? Dahil mag-isa lang ako, ayokong may skandalo. Nakita ko kasing nagsisilabasan na ang mga kapitbahay namin. Siguro dahil naninibago sila sa pulang kotse na nasa labas at harap ng gate namin. Kaya para makaiwas sa mga tanong at chismis ay pinapasok ko na lang siya sa loob. Nasa sala kaming dalawa, tahimik, parang may multo sa pagitan namin. Yung 17-year-old na ako na naniwalang hindi niya ako iiwanan. Ano? Magtitinginan lang ba tayo dito? Sabi mo gusto mong mag-usap. Magsalita ka kung anong gusto mong pag-usapan nating dalawa, Alan. Mimi, alam kong galit ka. Pero nandito ako dahil gusto kong bumawi sa'yo. Sabi niya. Ang kapal. Ang kapal ng mukha, Mama Mia. Anong sabi mo? Bumawi? Kanino? Sa akin? O sa anak mong iniwan mo na parang isang tuta? Tumahimik siya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo at sa anak natin, Mimi. Pero may trabaho na ako ngayon. Stable na ako. May maliit na rin akong negosyo kaya kaya ko na. Kaya mo na? Anong tingin mo sa amin, Alan? Option? Na kapag pwede na, pwedeng balikan? Na kapag mahirap, pwedeng iwanan ng basta-basta na lang? Inisip mo ba, Alan, na gaya mo? Dati hindi ko rin kaya, pero pinanindigan ko. Ikaw, nasan ka nung hindi mo pa kaya? Nagpapakasarap ka sa piling ng iba. Sabi mo, hindi mo kaya, 'di ba? Pero anong ginawa mo? Nambuntis ka pa talaga ng iba. Nandagdag ka pa ng iyong responsibilidad. Bakit kami ang binalikan mo? Dun ka. Dun ka sa bago mong responsibilidad. Dun ka sa dinagdag mong pasakit at pasanin. Huwag sa amin. Dahil kaya ko na, Alan. Mimi, hindi kami nagkaroon ng anak ni Stella. Nakunan siya eh. Nakunan siya nung naghiwalay kaming dalawa. Tumawa ako nang may pangungot siya. So ano to? Binabalikan mo kami? Pampalubag ng konsensya mo? Ganun ba? Mimi, please. Gusto kong maging bahagi sa buhay ng anak ko. Hayaan mo naman ako. Hayaan mong makilala ng anak natin ang papa niya. Mama Mia, naisip ko ang anak ko. Ang mga pagkakataon na nagtatanong siya sa akin tungkol sa kanyang ama. Kapag nanay ka talaga, hindi na lang sarili mo ang iniisip mo. Minsan nga, kinakalimutan mo na ang sarili mo para sa anak mo. At yun ang ginawa ko. Pinayagan ko siyang makita at mabisita ang anak namin. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil alam kong karapatan yun ng anak ko. Unang beses silang magkita matapos ang halos 8 taon. Parang eksena sa pelikula na hindi mo alam kung iiyak ka ba o tatawa sa sobrang tuwa. Jules, siya ang papa mo. Sabi ko nung nagkita silang dalawa. Ang anak ko ay lumingon-lingon sa akin.
Mama? Sa isang tingin, para bang tinanong ako ng anak ko kung totoo ang tinuran ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng mga taong umaalis. Hindi sila nawawala eh. Bagkus ay nag-iiwan sila ng tanong na ikaw ang sasagot. Tumango ako. Oo anak, tama ang narinig mo. Siya ang papaalan mo. Nung una, Mama Mia, ay ayaw lumapit ng anak ko sa kanya. Parang nagtatago pa nga ito. Ang mga magulang ko naman, napaka-sensible po nila. Kahit kita ko sa mga mata nila na hindi sila sang-ayon sa desisyon kong ipakilala si Alan sa anak namin, ay hindi naman po sila kumontra. Hindi rin nila binastos si Alan. Civil lang, ganon. Sa unang pagbisita ni Alan ay wala pa siyang 30 minutes sa bahay. Yun kasi ang sabi ko sa kanya eh. Dapat wag naming biglain yung bata. Mama Mia, unti-unting bumibisita at nagpapakita si Alan sa bahay. Nagbibigay na rin siya ng sustento, ng mga regalo at pasalubong para sa anak ko. Nagpapakitang gilas, Mama Mia. Hindi ko alam kung bumabalik ba talaga siya dahil mahal pa niya kami, o dahil nakukonsensya na lang siya, o dahil naghuhugas na lang siya ng kasalanan. Nagpakita ulit si Alan. May binigay sa anak ko. Ang anak ko naman unti-unting nag-open up sa kanya. Hanggang sa dumating din ang araw na tinawag na niyang papa si Alan. Isang gabi, Mama Mia, bago matulog ay nilapitan ako ng anak ko. Niyakap niya ako. Mama, thank you ah. Thank you para saan anak? Thank you kasi pinakilala mo sa akin si Papa. Hindi na ako tutuksuhin ngayon ng mga kaklase ko. Thank you po. Doon ay napaiyak ako. Naisip kong hindi talaga mali ang desisyon ko. Hindi mali na pinakilala ko si Alan sa anak niya. Akala ko, Mama Mia, ay bumabalik na ang lahat sa dati. Akala ko nagiging maayos na ang lahat. Pero isang araw, may nag-message sa akin. Asawa ni Alan. Oo, Mama Mia. Alam kong may asawa siya. Inamin sa akin ni Alan na nagkaroon siya ng asawa at nakilala niya ito sa Hong Kong kung saan siya dating nagtatrabaho. Pwede ba tayong mag-usap? Babae sa babae, Mimi? Mama Mia, gusto ko ring liwanagin sa asawa niya na walang namamagitan sa amin ni Alan. Na ang relasyon namin ay dahil na lang pareho kaming mga magulang ng aming anak. Kaya nakipagkita ako sa kanya. Nagkita kami sa cafe. Maganda siya. Maayos. Mukhang mabait. Mukhang hindi makabasag pinggan. Ganon ang datingan niya sa akin. Mimi, dederetsuhin na kita. Alam kong may anak kayo ni Alan. Sinabi niya sa akin, 2 buwan matapos kaming ikasal. Ang tagal naming pinag-usapan ni Alan kung paano sasabihin sa iyo ang lahat. Sabi niya, siya na lang daw ang magsasabi pero sa tingin ko, hindi pa rin niya nasasabi sa iyo hanggang ngayon. Nasasabi ang alin? Magmamigrate na kami.
pa-Canada. At gusto sana namin na isama ang anak mo, ang anak ninyong dalawa. Ano? Nahihibang ka ba? Bakit niyo isasama ang anak ko? Mimi, alam mo naman, 'di ba? Alam mo naman na kayang-kaya namin ni Alan bigyan ng magandang kinabukasan ang anak mo. Kaya kong bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko kahit dito sa Pilipinas. Talaga ba, Mimi? Talaga bang kaya mo? Kaya mo bang ibigay ang klase ng dekalidad na edukasyon na kaya naming ibigay sa kanya? Teka nga, bakit pa pinagdidiskitahan niyo ang anak ko? Bakit hindi na lang anak ninyo ang pag-aralin ninyo doon sa Canada? Hindi mo ba alam na wala kaming anak? Eh di gumawa kayo kung wala, 'di ba? Doon siya bumuntong hininga, Mama Mia. Hindi na magkakaanak si Alan. Parang may bombang pinasabog sa harap ko. Hindi agad ako nakapag-react. Dahil nakita niyang nagulat ako ay nagtuloy-tuloy siya sa pagpapaliwanag. Siguro hindi pa nasasabi ni Alan sa'yo, pero nadisgrasya siya nung nasa Hong Kong kami, kung saan kami nagkakilala. Doon, napagtanto ng doktor na dahil sa naging disgrasya, apektado ang reproductive system niya. At hindi na siya magkakaanak pa kahit kailan. Doon ko nalaman ng katotohanan. Doon ko napagtanto ang totoo. Hindi bumalik si Alan dahil mahal niya ang anak namin. Bumalik siya para kunin ang anak ko dahil hindi na siya magkakaanak pa. Tumawa ako. Tawa na punong-puno ng pangungutya. At ano sa tingin ninyo? Ibibigay ko ang anak ko sa inyo? Kami ang makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa anak mo, Mimi. Kahit ilang kinabukasan pa ang kaya mong ibigay sa anak ko, hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Gumawa kayo ng paraan ni Alan kung paano kayo magkaroon ng anak. Huwag kayong nangaagaw ng anak ng may anak. Pagkatapos nun ay tumayo ako. Kinausap pa niya ako. Nakiusap pa siya, Mama Mia, na huwag ko raw ipagkait sa anak ko ang isang magandang kinabukasan. Pero naliwanagan na ako. Hindi totoong mahal ni Alan ang anak namin. Kasi kung totoo niyang anak ito, dapat hindi niya iniwanan, 'di ba? O dapat kahit naiwan niya saglit, agad niyang binalikan. Bakit ngayon lang siya bumabalik? Kung kailan napagtanto niyang hindi na siya magkakaroon ng sarili niyang dugo at laman. Pag-uwi ko sa bahay ay naabutan ko si Alan. Naglalaro sila ng anak ko. Buti na lang at nandun ang nanay ko. Nakiusap ako sa nanay ko na dalhin muna niya ang anak ko at bumili muna sila ng ice cream at pumunta muna sila sa may plaza. Dahil kailangan ko lang kausapin si Alan. Pag-alis ng nanay ko, alam kong naramdaman na ni Alan na may alam na ako tungkol sa kanyang binabalak. At kailan mo planong sabihin sa akin, Alan? Kung ano ang katotohanan sa pagbabalik mo sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Nakapag-usap na pala kayo ni Daisy. Oo, nakapag-usap na kaming dalawa. At hindi ako papayag sa gusto ninyo. Please naman, Mimi. Maging reasonable ka naman. Reasonable? Ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka dito. At wag na wag ka nang magpapakita sa anak ko. Kapag lumapit ka pa sa anak ko, kakasuhan kita ng kidnapping. Ako ang ama ng bata. Ama
na ilang taon mong binaliwala. Anak na ilang taon mong inabandona. At ngayon bigla-bigla kang babalik. Lumayas ka. Layas! Sigaw ko. Minaalis ko si Alan, Mama Mia. Agad ko namang tinawagan ng nanay ko. Dahil sa sobrang takot ko, ay tumawag ako dun sa pinsan kong isang pulis. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon namin. Sabi niya wag daw akong mag-alala dahil hindi makukuha ni Alan ang anak ko sa akin. Mama Mia, dun ako nag-research. Kaya naisip kong maghanap ng totoong trabaho. Sakto naman na hindi na makakapasok ang tatay ko dahil nagkaroon ng sakit. Kaya sabi niya siya na lang daw mag-aalaga sa anak ko. Buti na lang, Mama Mia, tinulungan nga ako ng pinsan ko na makakahanap ng maganda at stable na trabaho. Hindi kalakihan ang sahod pero dahil may kinikita pa ako online ay sapat at sobra na rin para sa mga pangangailangan ng anak ko. Pinaghandaan ko talaga ang mga pwedeng gawin ni Alan. Alam kong pwede niyang ipamukha na hindi ko kayang buhayin ang anak ko. At hindi nga ako nagkamali. Nag-file nga siya ng petition for custody para sa anak ko, Mama Mia. Tinulungan ako ng pinsan ko. Agad naming pinatunayan dun sa korte na walang kwentang ama si Alan. Na ilang taon niya akong inabandona pati na rin ang anak naming dalawa. At dahil hindi kami kasal, naging madali lang para sa akin na patunayan ang lahat ng aking sinasabi. Ang ending, Mama Mia, ang sinabi dun sa korte ay obligado si Alan na magbigay ng sustento sa anak ko. Pero hindi niya pwedeng kunin ang anak ko. Ang magagawa niya lang ay bisitahin ito. Sa ngayon, Mama Mia, ay patuloy pa rin sa pag-aaral ang aking anak. Si Alan ay tumigil na rin sa pagbibigay ng sustento. Inirecord ko yun gaya ng rekomendasyon nung judge. Inirecord ko na ilang buwan nang hindi nagpapadala si Alan. Ang alam ko ay nasa Canada na sila kasama nung Daisy na asawa niya. At dahil sa ginawa ni Alan, ay siguradong hindi na niya makukuha ang anak ko sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay nagsusumikap pa rin ako para sa anak ko. Mahirap, hindi madali, pero titiisin ko. Pagbubutihan ko para sa anak ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Hindi ko man mababago ang nagawa kong pagkakamali at pagdidisappoint noon sa mga magulang ko. Pwede naman akong bumawi sa ibang paraan. Sa pagiging mabuting ina at responsableng magulang para sa aking anak. Lubos na nagmamahal. Mimi. Meron talagang mga taong ang kakapal ng mukha, gaya na lang ni Alan, 'di ba? Bakit may mga ganong tao? Ang kakapal ng mukha, yung ayaw nilang maghirap, pero ang gusto lang nila, umani nung paghihirap ng iba. I don't wanna say this, ayoko, pero parang kinakarma na yung Alan na yan. Kaya siguro, hindi na siya magkaanak dahil alam na ng universe, alam na ng langit, na irresponsable siyang ama. Kita mo, iniwanan ka niya, pati yung anak ninyong dalawa. Pagkatapos, iniwanan din niya yung nabuntis niya, kaya ayun, nakunan. 'Di ba? So, parang kinarma na siya sa mga ginagawa niya. Anyways, bilib naman ako sa tapang mo, Mimi. Bilib din ako sa pinsan mo na tinulungan ka. Talagang dapat ganun. Di tayo dapat basta-basta nagpapatalo. Meron tayong mga karapatan. At ang lahat ng bagay ngayon, one research away na lang. One pindot away na lang sa cellphone. Kaya kung meron kang problema,
Example, gaya nito kay Mimi sa custody ng anak niya, pwede niyong i-research lahat, 'di ba? Kung hindi niyo naman naiintindihan kasi nga batas, pwede kayong pumunta sa PAO o Public Attorney's Office para mapaliwanagan kayo ng tungkol sa mga bagay-bagay. Lalo na kapag legal ang usapan. Maraming salamat Mimi at bilib kaming lahat sa tapang mo at sa dedikasyon mo bilang ina ng anak mo. Naway dumami pa kayo pero wag dumami na bata pa na nabuntis ha. Sa mga bata pa ngayon kapag napanood nyo ito o narinig nyo itong kwento ni Mimi, sana naman mapagpulutan ninyo ng aral itong kwento niya, 'di ba? Huwag magpabuntis ng maaga. Huwag bibikaka kapag hindi pa handa. Ganon, 'di ba? Kasi nasa huli talaga lagi ang pagsisisi. Gusto nyo ba na maging disappointment kayo ng mga magulang ninyo? Oh, ganon. Dapat pahalagahan natin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Okay ba 'yun? Anyways, para sa mga kabataan ngayon, para marinig nila, i-share nyo itong video na ito para naman mapagtanto nila na huwag magmadali, lalo na sa larangan ng pag-ibig at pakikipagtalik dahil hindi ang mga bagay na yon dapat minamadali, okay? At syempre tayo, magmamadali tayo dahil mauubos na battery natin, baka mawalan tayo ng video, ganun. Hi muna ako sa pinakabagong member nitong ating channel na si Miriam Gutierrez. Maraming salamat. Kay Rose Arevalo, thank you very much. Mary Ann Heneza, hello sa inyo. Marlia Giana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Freaky. Thank you very much sa inyong pagpapamember at pagmamahal nitong ating channel. And syempre, meron ding mga nagmamahal sa atin na hindi man member, pero araw-araw na nakikinig, hindi nagsiskip ng ads. Grabe! Maraming salamat kay Jennifer Tambis, kay Marvy Montecillo, Christina Sison, Ruby Ramos, Art and Paper Craft, from Bulacan, Joanne Noliel, maraming salamat sa iyo. Rona Lie Bibero, thank you very much sa pakikinig. Hello din ako syempre kay Arman Declaro, maraming salamat. Peak Vibes Clouds at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung kayo po ay merong sariling kwento na nais nyong i-share dito sa ating program, all you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Paalam sa inyong lahat. Mwah! Ingat po. Bye-bye!